Magandang umaga at salamat na nandito po kayo. Thank you sa mga bisita po natin ngayon. At salamat at muli araw ng pagsamba, araw ng pagpupuri sa Panginoon at pagkilala sa Kanya. At ngayong umaga, ngayong araw na ito, ang buong sanlibutan ng Kristyanismo ay nagsiselebrate ng Pentecost Sunday. Lahat ng mga Kristiyano, born-again Christians sa buong mundo ay nagsiselebrate ng araw ng Pentecostes. Ang araw ng Pentecostes, ito yung araw ng pagbaba ng Banal Espiritu. Ito yung araw ng pagpupuspos ng Banal Espiritu ng kanyang kapangyarihan sa mga unang mananampalataya. At ngayong araw, naniniwala po ko na because we celebrate, we honor the presence of the Holy Spirit, we recognize the Holy Spirit in our lives, dahil lang ang Holy Spirit ay bumaba, siya yung ipinangako ng Panginoong Jesucristo na sinabi ng Panginoong Jesus, ako'y aalis, ngunit ako'y magpapadala ng katulad ko rin. Siya ang Espiritu ng katotohanan. At nang siya'y bumaba, narito siya sa mundo natin at hindi pa siya umaakyat. Aakyat lamang, babalik lamang ang Holy Spirit sa presence ng ating Ama sa langit kapag tayo po'y kasama na. Amen? Ang tawag po doon ay rapture. Kukunin, aagawin ang mga mananampalataya, ang mga believers, ang mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo at makakasama natin ang Diyos magpakailan pa man. Amen? Purihin ang Panginoon. Can we give Him that praise? And that is the purpose of the Holy Spirit. But for the meantime, ang Holy Spirit ay naririto sa atin, kasama natin, and the Bible says we are the temple of the Holy Spirit. And I truly believe that the Holy Spirit is with us. Narito, ang Banal Espiritu, kasama natin siya. We recognize His presence. I felt His presence. Kaya po ng pagsamba kanina, iba yung feeling ko, iba yung atmosphere. Because the presence of the Holy Spirit is in this place. At ang purpose ng Holy Spirit, ngayong umaga, sa bawat isa, ay gisingin ang ating puso sa isang panibagong kasigasigan ng paglilingkod sa Panginoon. Muli kang pag-alabin, muling pagningasin ang iyong kalooban, ang iyong puso sa pagmamahal sa Diyos. Bakit po? Dahil maraming Kristiyano ngayon ang nakararanas na ng tinatawag na spiritual dryness o yung spiritual na pagkatuyo na parang feeling niya ang layo niya sa Diyos. Ang iba nakararanas ng emotional exhaustion or tiredness o yung pagkapagod sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi ang iba nagiging abala na sa mundo, ang iba abala na sa social media, abala sa mga nangyayari sa balita sa panahon natin. Ano po? At ito ang nagiging dahilan kung bakit ang dyablo, ang ating kaaway, si Satan, siya ay laging nandaraya. Nagdadala siya ng kasinungalingan at pandaraya sa kaisipan at buhay ng maraming Kristiyano. Kaya may mga ibang Kristiyano feeling nila ang layo nila sa Diyos. Maraming Kristiyano naman ang nagmamahal sa Diyos, ngunit parang pagod na sila spiritually. Nanghihina sa pananalangin. Walang lakas laban sa tukso. At nahirapang panatilihin ang apoy, ang ningas ng Banal Espiritu sa kanilang buhay. Alam po ninyo mga kapatid, maraming mananampalataya, Christian, believers, ligtas naman, ngunit hindi puspos ng Banal Espiritu. Hindi nila nararamdaman ang Holy Spirit sa kanilang buhay. Maraming nakakakilala sa Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo, ngunit hindi nabubuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Wala sa kanilang kapangyarihan ng Panginoon. Para bang ang paglilingkod sa kanila ay ritual na lamang, paulit-ulit. Walang lakas, walang energy, walang power. Marami ang dumadalo sa church, ngunit mahina ang spiritual na pamumuhay. Ang katotohanan po ito, mga kapatid. Hindi mo kayang ipamuhay ang buhay Kristiyano sa iyong natural na lakas lamang. In your own strength. You cannot
serve God. Because the Bible says, it's not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. It is through the Spirit, through the Holy Spirit, that we can serve God, that we can be strong in the Lord. Kapatid, hindi mo kayang talunin o pagtagumpayan ng mga spiritual na laban sa iyong buhay, sa iyong sariling kalooban. In your own will, you cannot live victoriously. Hindi mo kayang tuparin ang layunin ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong sariling kaisipan lamang, sa iyong sariling kalooban lamang. Hindi mo kayang labanan ang atake ng kaaway sa iyong buhay araw-araw. Hindi mo kayang manalangin na may masigasig na paninindigan o kasiglahan sa pananalangin. Hindi mo kayang mamuhay ng banal at matuwid. Hindi mo kayang tuparin ang tawag ng Diyos sa iyong buhay kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa iyong buhay. Hindi natin kaya. Hindi ko kayang mangaral. Hindi ko kayang magturo ng salita ng Diyos kung wala ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aking buhay. Without the presence of God, I am nothing. Sa lamang akong kalembang na nag-iingay kapag wala ang presensya ng Diyos sa aking buhay. Kapag wala ang presensya ng Diyos sa iyong buhay, kapag wala ang kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu sa iyong buhay, hindi mo kayang pagtagumpayan ng dyablo, hindi mo kayang pagtagumpayan ng problema, hindi mo kayang pagtagumpayan magiging sakit at karamdaman. Only through the presence of the Holy Spirit that we are called more than conquerors. Amen? Through Him, we are more than conquerors. Kaya ngayong umaga, nais ko mangusap sa paksang be filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, mamuhay tayo sa patuloy na kapuspusan at impluwensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo. Yan ay pinag-utos ng banal na kasulatan. Kaibigan, kapatid, mamuhay ka. Mamuhay ka sa patuloy na kapuspusan, pangunguna, patnubay, gabay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa iyong buhay. Mga kapatid, kailanman hindi ninais ng Diyos na tayo ay mabuhay na walang lakas, walang kapangyarihan. Walang banal na Espiritu. Kaya alam niyo po mga kapatid, ipinangako ng Panginoong Jesucristo ang banal na kapangyarihan sa bawat isa. Pangako niya ito sa iyo. Pagkasabi sa katabi mo, may pangako ang Diyos sa iyo. At ang kanyang pangako ay hindi lamang sa iyo, kundi sa iyong mga anak. At sa lahat ng mga tatawagin pa ng Panginoon. At ang pangako ng Diyos ay ang banal na kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, Talatang 8, sabi ng Panginoong Hesus, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan. Pagkasabi sa katabi mo, tatanggap ka ng kapangyarihan. Ang kapangyarihan ay pangako sa iyo ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay pangako ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya, bata, matanda, lalaki at babae. Sa uling araw, ibubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng mga sumasampalataya. Bawat isa na sumasampalataya ay makararanas ng kapuspusan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang mapagtagumpayan mo ang kasalanan, mapagtagumpayan mo ang tukso, mapagtagumpayan mo lahat ng problema at pagsubok sa iyong buhay at ikaw ay manatiling nag-aapoy sa Panginoon. Sino may gusto nun? Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng banal na Espiritu. Ito ng Espiritu Santo. At kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, at maging sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. This is the promise of the Lord Jesus Christ. Not just for the early believers, but for every believer. Sa bawat mananampalataya. At ang pangakong ito ng Panginoong Jesucristo ay dumating sa araw ng Pentecostes. That's why we celebrate the day of Pentecost. The day when the Holy Spirit came, the day when the Holy Spirit filled His people and empowered them to do the will of God, to live with purpose, to live in the fullest of their lives.
Sabi ng mga Gawa, Kabanatang 2, talatang 1, nang dumating ang araw ng Pentecostes. Silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Nagkakaisa sila ng kaisipan, ng puso. They have that desire for them to be filled with the Holy Spirit. They were in one place, in one accord, having one mind, one purpose, one desire, one prayer for them to be filled with the Holy Spirit. And verse 2 it says, biglang dumating mula sa langit. Take note mula sa langit. Dumating ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. There came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Dumating kapangyarihan, ang hangin na umahagibis na simbolo ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. And verse 3, sabi rito, sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy. Bawat isa sa kanila, 120 believers during that time, nag-appear sa kanila yung tongues of fire. Bawat isa sa kanila bumaba ang apoy at ito'y lumapag sa bawat isa. Bawat isa sa kanila, sabi ng talatang 4, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Silang lahat. Wala ni isa man doon sa 120 believers ang hindi napuspos. Bawat isa sa kanila napuspos. Bawat isa sa kanila binigyan ng kapangyarihan. Bawat isa sa kanila pinalakas. Bawat isa sa kanila na napagod na. Bigo ang buhay. Talunan ng buhay. Pinuspos silang lahat ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. Silang lahat ay napuspos. Mga kapatid, yung pangako ng Panginoong Jesucristo nagkaroon ng kaganapan sa Acts chapter 2. And the same promise is for us. Pakisabi sa katabi mo, ang pangako para sa iyo din. Para sa iyo din. Bakit? Bakit para sa iyo ang pangako? Bakit para sa akin ang pangako? Alam niyo, kanina nandiyan ako. Because Lord, I'm praying for the infilling and for the empowerment of the Holy Spirit. And I say to Him, sabi ko, Lord, anak mo din kami. Sumampalataya din kami sa iyo. At patuloy na sumasampalataya sa iyo. At bahagi kami ng covenant. Bahagi tayo ng tipan. Ano yung covenant na yun? Yung covenant of the shedding of the blood of Jesus Christ. Because Jesus shed His blood dahil tumagas ang banal na dugo ng Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang bawat isa sa atin ngayong umaga ay bahagi ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. That's why whenever we apply the blood of Jesus Christ, kinukonfirm ng Panginoon ang kanyang pangako. That's why when I said, Lord, part kami ng covenant through Jesus Christ, then suddenly I felt the presence of God. Bigla akong umiyak. Bigla akong napagulgol. And I felt the presence of God. Why? Because we're part of the covenant. Bahagi tayo ng tipan ng Diyos. Bawat isa sa atin ay kasama sa pinatawad ng Panginoon dahil tumagas ang kanyang banal na dugo na simbolo at ito'y kapangyarihan ng kapatawaran ng Diyos sa bawat isa sa atin. Can we give Him that praise? Amen. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Kung walang pagtagas ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. At dahil tumagas ang dugo ni Kristo doon sa krus, at yung tinatawag na efficacious effect noon, magmula doon 2,000 years ago, hanggang ngayon may power ito. And the Holy Spirit is power for us because of the shedding of blood. That's why sila'y napuspos. That's why sila'y na-empower ng Holy Spirit. Kaya ngayong araw, inaalala natin ang araw ng Pentecost. The day of Pentecost, pagdating ng Banal na Espiritu. Ang kapuspusan ng kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi lamang po natin inaalaala ang pagdating niya, kundi patuloy nating pinaparangalan ng Holy Spirit. Because He is the Holy Spirit. And He wants your life to be holy like Him.
For you to experience His holiness. Maranasan natin yung kanyang kabanalan. Parangalan natin siya sa buong umagang ito, sa buong buhay natin, upang maranasan natin ang kapuspusan ng kanyang kapangyarihan. Tandaan natin, bakit kailangan nating mapuspos? Bakit kailangan natin ang Holy Spirit? Dahil ang Kristiyano na pamumuhay ay imposible kung wala ang presensya at kapangyarihan ng Banal Espiritu. Imposible. Imposible may pangaral ang salita ng Diyos kung wala ang kapangyarihan ng Banal Espiritu. Kaya sabi ng Panginoon, tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo magiging saksi ko. Magpapatotoo kayo sa akin, sa inyong Jerusalem, sa inyong Samaria, sa inyong Judea. Ano yung Jerusalem mo? Jerusalem is your family. Samaria is the outcast people. Yung mga taong ayaw mo. That you will include in your life those that are excluded. Yung mga taong hindi mo kayang tanggapin, tatanggapin mo. Bakit? Dahil ang pag-ibig ng Diyos sasagana sa iyo. At ang Judea, ito yung mga kamag-anakan mo. At hanggang sa dulo ng bahagi ng lupa, kung wala ang kapuspusan at kapangyarihan ng Banal Espiritu, mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, nakakapagod ang ministry. Nakakapagod mangaral. Nakakapagod magturo. Nagiging routine ang pagsamba kung wala ang kapangyarihan ng Banal Espiritu. Tuyo ang paglilingkod. Spiritually, dry tayo kapag walang Holy Spirit. Para lamang tayong relihiyon. Diba? Pansinin niyo ang relihiyon. Pupunta lamang sa simbahan. Papasok, mag-aantada. Pagkatapos, aalis na. Kung paano siyang dumating na ganon pa rin siya pag-uwi. Walang pagbabago. Yun ang relihiyon. Pero ibang klase, meron kang personal na relasyon kay Kristo. Ibang klase na nasa iyong Holy Spirit. Ang Banal Espiritu. Bakit? Kasi ang Banal Espiritu ang magpapabanal ng puso mo, ng kalooban mo, ng kaisipan mo. At siya'y patuloy na magbabago ng iyong buhay. Kaya nga kapag ikaw ay puspos ng Banal Espiritu, buhay ang pananalangin. Buhay ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Malalim ang pagsamba. Matibay ang pananampalataya sa lahat ng pagsubok. Sa lahat ng problema, sa lahat ng tukso. Mga kapatid, 40 taon na akong naglilingkod sa Panginoon. Marami akong dinaan ng pagsubok, problema, tukso, pero iningatan ako ng Panginoon. It is because of the Holy Spirit that preserves my life. Amen? Can we give Him that praise? Bumabalik ang kagalakan, lumalakas ang kalooban, nagiging matapang na ipangaral ang salita ng Diyos dahil dumadaloy ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Alam po ninyo mga kapatid, may mga Kristiyano na dating nag-aapoy, dating nananalangin ng masigasig, meron po niyan, marami niyan. Dating sumasamba ng malalim ang pagsamba, ngunit sa pagdaan ng panahon, pinahina sila ng mga pagsubok, pinahina sila ng mga kasalanan. Pinahina sila ng pakikipag-compromise sa kasalanan. At naubos ang kanilang oras sa mundo. Naubos ang kanilang oras sa pag-scroll sa social media. Kung ano ba ang latest. Maraming Kristiyano dumami. Sorry to use the word marites. Maraming nagmamarites. Ano yung latest? Maraming ano yung latest? We're after for the things of this world. Kaya nagiging dry ang paglilingkod. Nagiging tuyo ang paglilingkod. Nagiging walang buhay ang paglilingkod. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, ang isa sa pinakamahalagang utos sa bawat isa sa atin. Sa aklat ng Efeso, kabanatang 5, talatang 18, ganito ang sabi. Basahin natin ang malakas. Amen? Handa na po ba kayo? Sino ang buhay? Magsabi ng Amen! Sino nagmamahal sa Diyos? Magsabi ng Amen! So right now, because we love the Lord, we love His Word,
Sabay-sabay basahin. Isang verse lang yan. We will expound that. Ready? Go! Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang yan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sandali lang, mga kapatid ha. Pakihawakan yung kamay ng katabi mo. Yung nasa kanan, nasa kaliwa. Okay? Basahin mo ito na parang sinasabi mo sa kanya. Okay? Okay? Sabi mo sa kanya, huwag kang maglalasing. Ayan, ayan. Okay, okay. Ready, go. Again, ha. Ready, go. Huwag kang maglalasing sapagkat sisirain lamang yan ang iyong buhay. Sa halip ay dapat kang mapuspos ng Espiritu. Amen? Naintindihan naman ng katabi mo. Kaya kung merong mga naglalasing dito, ibang espiritu yon. Sa halip, mapuspos ka ng Holy Spirit. Sabi diyan, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Dahil ang Kristyanismo ay hindi kailanman ninais ng Diyos na mabuhay sa natural na paraan lang, kundi upang mabuhay sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay mabuhay sa mundo, na ang buhay ay pag-inom lang, paglalasing lang. Hindi ganun ang buhay. Purihin ang Panginoon. Yan. I will share the big idea. The big idea is our central truth. This is it, mga kapatid. Sa Tagalog, sabi diyan, imposible. Take note of this. Imposibleng mamuhay bilang matagumpay na Kristiyano kung hindi tayo patuloy na mapupuspos ng Banal Espiritu. Imposible. Imposible kang maging victorious na Kristiyano. Imposible na maging matagumpay ka laban sa kasalanan, laban sa tukso, laban sa gawa ng kaaway, kung hindi ka patuloy na mapupuspos ng Banal Espiritu. That's why we need the Holy Spirit. We need the empowerment. We need the fullness of the Holy Spirit. Because a victorious Christian life is impossible without continually being filled with the Holy Spirit. This is the central truth. This is a big idea that I want to share with you. Imposible. Hoy! May naggugulo sa atin. Imposibleng mamuhay ng matagumpay kung wala ang patuloy na kapuspusan ng Banal Espiritu. The big question this morning is this: ano ba talaga ang kahulugan ng pagiging puspos ng Banal Espiritu? What does it mean to be filled with the Holy Spirit? Ano ibig sabihin nito? Ano ang kahulugan? Ano ang ibig sabihin ng pagiging puspos ng Banal Espiritu? Una po, ang pagiging puspos ng Banal Espiritu ay nangangahulugan na ang Diyos ang may ganap na impluwensya at pamamahala sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating buhay. Ito ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin ng kapuspusan o ng pagiging puspos ng Banal Espiritu, ang Diyos ang mayroong ganap na pamamahala at impluwensya sa ating buhay. Being filled means being controlled and influenced by the Holy Spirit. Sabi ng ating talata, tingnan natin, balikan natin yung ating talata. We will expound this, just one verse, for you to take this home. Huwag kayong maglalasing ng alak, sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Alam niyo ang alak, inimbento yan, medicinal yan. Pero pagka sumobra, nalasing ka, masisira ang buhay mo. Huwag mong subukan, masisira ang buhay ninyo. Huwag kayong maglalasing ng alak. In the English version, it says, do not get drunk with wine, for that is wickedness. Wickedness. Wickedness yung drunkenness. Kasamaan ang idinudulot ng sobrang paglalasing
nagiging corrupt yung tao. Nagiging stupid yung tao. And that is reality. Yung matinong isipan kapag ka nalasing, pansinin mo, nag-iiba. Dito po sa ating teksto, ikinumpara ni Apostol Pablo ang pagiging lasing sa alak at ang pagiging puspos ng Banal Espiritu. Bakit po? Dahil pareho po itong may impluwensya. Ang alak, ang espiritu ng alak, may impluwensya sa isang tao. Kapag nalasing siya. Ang Banal Espiritu mayroong impluwensya sa isang tao kapag napuspos ang isang tao. Parehong may impluwensya. Sinasabi ng banal na kasulatan, huwag kayong maglalasing. Bakit? Dahil kapag nalasing sa alak ang isang tao, nagiging iba ang pag-ugali. Nagiging iba ang kanyang pananalita. Nagiging iba yung pagkilos niya. Nagiging iba ang pag-iisip. Dating hindi matapang, nagiging matapang. Naghahamon ng away. Sino matapang dyan? Eh, isa nalasing din, ako matapang ako. O, dalawa na tayo. Maghanap pa tayo na matapang dyan. Kasi pag nakainom ng alak na lasing, nagiging matapang. At hindi lamang yun, mga kapatid. Napapalabas ng alak ang galit sa looban ng isang tao. Yung muhi, yung poot, yung sama ng loob, yung hinanakit. Kaya siya ay nakakapanakit ng kanyang kapwa, ng kanyang mahal sa buhay. At kapag nahimasmasan na siya, sasabihin niya, ginawa ko ba yan? Ito ay dahil siya ay nasa impluwensya ng alak. Ang alak, ang espiritu ng alak, nagpapaiba ng pagkatao ng isang tao. Sa katotohanan, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia ay ganito. Huwag kayong magpa-impluwensya sa alak. Huwag kayong maglasing sa alak. Ibig sabihin, huwag kang ma-impluwensya ng alak. Huwag ang alak ang mamahala sa iyong buhay. Huwag ang alak, ang espiritu ng alak ang kumontrol ng iyong buhay. Sapagkat ito magdadala ng kasamaan, ng kaguluhan, ng kahirapan sa iyong buhay. Walang manginginom ng alak na naging mayaman. Walang manginginom ng alak na hanggang ngayon maganda pa rin ang katawan. Gwapo pa rin o maganda pa rin. Sino ang mga manginginom ng alak? Lahat may sakit. Dahil ang alak ay nagdadala ng sakit at karamdaman. Kapatid, tuturuan tayo ng Biblia, ng salita ng Diyos, upang mailayo tayo sa sakit at karamdaman. Alam pa ninyo, mahirap magkasakit. Galing ako na nakaraang linggo sa heart center, nakita ko yung mga tao, maraming may sakit. Nakahawa ako. Pipila sila sa billing station. Para lamang magpa-assess ng kanilang bill. Pagkatapos pupunta sa malasakit center. Pagkatapos pupunta sa DSWD na para bang nagmamakaawa. Ganon ang buhay ng tao ngayon. Dahil sa kahirapan ng buhay. At maraming tao dahil sa kahirapan ng buhay, kinakalimutan ng kahirapan sa pamagitan ng pag-inom ng alak. Kaya ang banal na kasulatan sabi sa atin, huwag kayong magpakalasing sa alak. Sa halip kayo ay maimpluwensyahan ng Espiritu ng Diyos upang ang Diyos ang ganap na mamahala sa inyong buhay. Kapag ang Diyos ang namamahala sa inyong buhay, iba ang kalibre ng utak mo, ng isip mo, mataas ang estado ng isip mo. Magandang pamumuhay. Tandaan natin ito, mga kapatid. Kung anong kumukontrolo, nag-impluwensya sa iyo, yun ang uhubog sa iyo. Kapag ang alak ang kumukontrol, ang nag-impluwensya sa iyo, yun ang uhubog ng iyong pagkatao. Pero kung ang banal na espiritu ang kumukontrol sa iyo, ang kabanalan niya ang uhubog sa iyo. And so, the Apostle Paul is saying, let the Holy Spirit influence your thoughts, your emotions, your speech, your decisions, and your lifestyle. Let the Holy Spirit, the Spirit of God, shape your life. Hubugin ang iyong buhay. Ituwid ang iyong buhay. Maging matino ang iyong buhay. Maging malinis ang iyong buhay. Huwag pa tayong magpadaig sa alak. Huwag tayong magpadaig sa gawa ng kaaway. Kaya ang pagiging puspos ng banal na espiritu ay nangangahulugan
na ang Diyos ang may ganap na impluwensya at control sa iyong buhay. Pangalawa, ano ibig sabihin ng pagiging puspos ng Banal Espiritu? Ang pagiging puspos ng Banal Espiritu ay nangangahulugan ng pag-apaw, ng presensya, ng kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Sa ating buhay. Being filled means overflowing in God's presence. That's why we need the Holy Spirit. That's why when Jesus leave, He said, I will send my Spirit to you. He will guide you into all the truth. The Holy Spirit will guide you, will lead you into all the truth. He is the Holy Spirit. He will guide you into all the truth. Kaya nga po, lagi ko sinasabi sa funeral service, pag ako nag-funeral service, kung maaari po, sana, kapag meron tayong mahal sa buhay na namatay na, at siya yung tumanggap naman sa Panginoon, ligtas siya, nasa presence siya ng Panginoon. At kapag nasa presence ni Lord, mga kapatid, hindi na makakabalik dito sa mundo natin. Kaya wag niyong sasabihin sa inyong mahal sa buhay na nawala na, Ma, Pa, Kuya, Ate, gabayan niyo po kami. Wag po. Bakit? Kasi nung nabubuhay kayo, ayaw nyo magpagabay, ayaw nyo magpatuwid, ngayon wala na sila, sabi nyo, gabayan kayo, baka batukan kayo nun. At ang babatok sa inyo, ibang espiritu. Familiar spirit. We don't need any kind of spirit. Only the Holy Spirit will guide you into all the truth. Amen? Can we give Him that praise? Only the Holy Spirit. Siya lang. That's why we need the Holy Spirit. Huwag nating hayaan ang mundo maggabay sa atin. Hindi po. Kaya nga sabi ko, isang araw wala na ako. Pero huwag sabihin, Pastor, gabayan niyo po kami. Hindi ko na kayo maririnig. Hindi na ako makikita. Nasa presence na ako ni Lord. At pag nasa presence na ako ni Lord, napakagandang lugar yon. Hindi na ako babalik din sa mundong ito. Unless, pabalikin ako ni Lord. Gets? Kaya po yung mga nagsasabing gabayan sila ng mahal nila sa buhay na wala na, hindi po tama yon. Para ma-realize nyo yung sinasabi ko, read the Bible, Luke 6:19 to 31. Ang mga nasa paraiso hindi na makabalik sa mundo. At ang mga nasa impyerno, hindi na sila makaalis doon, kahit anong panalangin pa sa kanila. Useless po yon. Kaya, tayo po narito ngayon, and we need the Holy Spirit to guide us, to lead us, to direct our lives. Because only the Holy Spirit has the power to shape our lives. Hubugin ang ating buhay. Kaya sabi ng ating verse, Ephesians 5, verse 18, sabi rito, pangalawang pangungusap, dapat kayong mapuspos ng Banal Espiritu. Pakisabi sa katabi mo, dapat kang mapuspos ng Banal Espiritu. You need to be filled. Be filled with the Holy Spirit. Now listen carefully, mga kapatid. The phrase, be filled, comes from the Greek word pleroo. Ano ibig sabihin ng word na pleroo? Ang ibig sabihin niyan, meaning to fill completely, to supply abundantly, to dominate and to control. When you are filled by the Holy Spirit, He will fill you completely. Pupunan niya yung mga kulang sa'yo. Kung ano yung mga nangyayaring kakulangan sa'yo, pupunan niya. Kung kulang ka sa kaalaman, pupunan ka niya ng kaalaman. Kung kulang ka sa karunungan, pupunuan ka niya ng karunungan. Kung kulang ka sa pag-ibig, ipapadama niya sa iyong pag-ibig. That is the work of the Holy Spirit. He will fill you completely. Patuloy ka niya na pupuspusin, aapawan na masaganang pagkilos ng kanyang presensya. Iimpluwensyahan ka ng Holy Spirit. Pamamahalaan ka ng Holy Spirit. He will make your life holy. Gagawin kanyang banal. Banal yung pananalita.
When the Holy Spirit fills me. Nung pinuspos ako ng Banal na Espiritu, alam niyo, unang tinanggal niya sa akin, yung masamang pananalita. Grabe ako magmura. Bawat salita ko may mura. Tinanggal ng Holy Spirit yan. Nilinis niya yung pananalita ko. Bakit niya nilinis yung pananalita ko? Nilinis niya yung puso ko. Kasi mula sa kalooban ng tao, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang puso nagsasalita, pinapahayag ng bibig. Kung ano laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Kung ang puso ay puno ng kasalanan ang lumalabas sa bibig. Kung ang puso ay puno ng pagmumura, puno ng galit, ng muhi, ng inanakit, ng sama ng loob, yun ang lalabas sa bibig. Kaya kapag isang tao napainom ng alak, labasan lahat yan. Kaya kung mayroong isang demonyo sa kanya, magtatawag yung isang demonyo ng 7 pa. Worst, yung nagiging condition ng isang tao. Kaya ang ibig sabihin ng to be filled with the Holy Spirit, it means to feel completely. Puspusin ka. Suplayan ka ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan. Sa madaling salita, ang pagiging puspos ng Banal na Espiritu ay ang pag-apaw ng presensya ng Diyos sa iyong buhay ng kanyang kapangyarihan. Hindi sinasabi na magiging perpekto ka. Hindi po. Kundi yung pagpananahan ng Banal na Espiritu sa iyo, ito ay pagpapatunay na ikaw ay nagsuko ng iyong buhay. Dahil kapag nagsuko ka ng iyong buhay sa Kanya, pamamahalaan ka niya. Sa pamagitan ng kapuspusan ng Kanyang presensya, hinahayaan mo ang Banal na Espiritu na maggabay ng iyong pag-iisip. Siya ang mangunguna sa iyong pagsasalita. Siya ang maggagabay sa iyong emosyon. May mga pagkakataon magagalit ka, but the Holy Spirit will comfort you. The Holy Spirit will guide you in your decision every day. Kaya sabi ng Bible natin, be filled with the Holy Spirit. Mapuspos kayo ng Banal na Espiritu. This is not optional. Ibig sabihin, hindi siya option, kapatid. Hindi yung kung gusto mo lang. Hindi. Dapat. Dapat kang mapuspos ng Banal na Espiritu. Dapat lahat ng tao, dapat lahat ng anak ng Diyos mapuspos ng Banal na Espiritu. Bakit? Kapag lahat ng anak ng Diyos puspos ng Banal na Espiritu, lahat ng mga anak ng Diyos masaya, maligaya, masigla, puno ng pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, dapat, it is a command for us. You see, being filled with the Holy Spirit is God's will for every believer. Sa bawat mananampalataya, kalooban ito ng Diyos. Kaya pangako ito ng Panginoong Isus, sinabi ito ng Panginoong Isus. At kapag ikaw ay pinuspos ng Banal na Espiritu, gusto niya ikaw, yung kabuuan mo, yung buong ikaw, ay mapuspos ng Banal na Espiritu. That's why the Lord Jesus said, in John 7 verse 38, He said, He who believes in me, who adheres to, trusts in, and relies on me. I'm reading in the Amplified Bible of what Jesus said. Sabi niya, he who believes in me, who adheres to, trusts in, and relies on me, as the Scripture has said, from his innermost being will flow continually rivers of living water. From your innermost being, meaning in your spirit, will flow rivers of living water. And that is the flowing of the presence and the power of the Holy Spirit. Take note of what Jesus said. Hindi siya drops. Hindi siya streams. Sabing streams, batis. Hindi siya batis lang. Kundi ilog ng buhay, dadaloy, bubukal sa iyong kalooban. Purihin ang Panginoon. Amen. In your innermost being, in your spirit, in your heart, will flow rivers of living water. And that living water is the fruit of the Holy Spirit. Kapag ikaw ay napuspos ng Banal na Espiritu, kung paano ang Espiritu ng alak, hinahayag niya, nilalabas niya yung galit, yung inanakit, yung sama ng loob, yung poot sa isang tao. The Holy Spirit will bring about, will release in you the fruit of the Holy Spirit. Yung bunga ng Banal na Espiritu. Ano yun? Tingnan natin, Galatia, Kabanatang 5, talatang 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Sabihin natin pag-ibig. Yan ang bunga ng Espiritu, pag-ibig. Pagmamahal. Ang pag-ibig ng tao naubos.
Ang bunga ng Espiritu hindi nauubos. Ang pag-ibig ng Diyos hindi nauubos. Amen. Kaya kapag meron akong kinakasal, sabi ko sa kinakasal ko, ikaw lalaki, ikaw babae, isang araw mauubos yung pagmamahal mo sa asawa mo. Isang araw. Maiinis ka. Ito ba yung babaeng pinakasalan ko? Ito ba yung lalaking pinakasalan ko? Isang araw, manggigigil ka. Bakit hindi nagtututbrush to? Muntik na ako himatayin sa hininga niya. Naiinis ka. Kaya nga ang word na asawa sa umpisa, ang word na asawa. Diba? Pag ilang taon, nawawala yung letter A. Ano nangyari? S-A-W-A, ano? Sawa. Nagsasawa. Paglipas ng ilang taon, nawawala na yung letter S. Ano natitira? A-W-A. Ano yon? Awa. Paglipas pa ng ilang taon, ang natitira, W-A, ano yon? Wow. Paglipas pa ng ilang taon, nandidiri na. Bakit? Kasi ang pag-ibig natin nauubos. Ang pagmamahal natin nauubos. Pero ang pag-ibig na galing sa Diyos, hindi nauubos. Kaya kapag ikaw naubusan ka, kumuha ka ng pagmamahal ng Diyos. Kunin mo yung pag-ibig ng Diyos, yung buhay na dumaloy sa'yo. Amen! Purihin ang Diyos. Hallelujah! That's why you need to be filled with the Holy Spirit. Pakisabi sa katabi mo, dapat kang mapuspos ng Banal na Espiritu. Mapuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos makita sa iyo, ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pagtsatsaga. Kaya pag nasa yung bunga ng Espiritu, yung asawa mo, kahit matanda na kayo, diba? Papalitan mo ng pampers yung asawa mo. Dahil magtsatsaga ka. Yan si Kuya Noel. Matindi ang pagmamahal sa kanyang asawa. Siya na nagpapalit ng pampers ng kanyang asawa. Hindi niya na pagmamahal yung pagmamahalan ng Diyos sa kanyang buhay para sa kanyang asawa. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya pagkasabi sa katabi mo, dapat kang mapuspos ng Banal na Espiritu. Kailangan mong Espiritu ng Diyos. Kailangan mong pag-ibig ng Diyos. Kailangan mong kagalakan ng Diyos. Kailangan mong kapayapaan ng Diyos. Kailangan mong pagtsatsaga. Kailangan mong kagandaang loob. Kailangan mong kabutihan. Kailangan mong katapatan. Kailangan mong kamuan at pagpipigil sa sarili. At kapag ang Holy Spirit nasa iyo, napuspos ka, mararamdaman ito ng pamilya mo. Makikita ito ng mga tao. Makikita ito sa iyong ministry. Yung atmosphere sa iyong buhay. Because a Spirit-filled believer carries the atmosphere of God's presence. Amen? Ano ba ibig sabihin ng pagiging puspos ng Espiritu? Pangatlo, ang pagiging puspos ng Banal na Espiritu ay hindi minsan lamang na pangyayari. Ito ay tuloy-tuloy na karanasan sa presensya ng Diyos. Being filled is a continuous experience in God's presence. Kaibigan, kapatid, tuloy-tuloy ito. Ang kapuspusan ng Banal na Espiritu, tuloy-tuloy ito. Sabi ng ating text, Ephesians 5, verse 18, in the Amplified Bible says, but be filled with the Holy Spirit and constantly guided by Him. Take note of the word, constantly guided by Him. Mapuspos kayo ng Banal na Espiritu at patuloy na mamuhay sa ilalim ng kanyang paggabay. You see, the grammar in the Greek tense is in present tense. The word be filled constantly, meaning it is keep on being filled continuously. Patuloy ka na mapuspos ng Banal na Espiritu. Not once, not occasional, but daily. It is an everyday life. Bakit araw-araw, mga kapatid? Sabihin niyo sa akin, bakit? Bakit araw-araw na dapat kang mapuspos ng Banal na Espiritu? Mga kapatid, kaya araw-araw. Dahil araw-araw may kinakaharap tayong pagsubok at problema. Araw-araw may atake ng kaaway. At araw-araw pwedeng maubos ang iyong lakas, ang iyong energy. Ang minsang pagkabigo at kalungkutan sa buhay ay nakakapagbigay ng panghihina ng pananampalataya. Kaya kailangang mapuspos ka ng Banal na Espiritu araw-araw. Minsan ang ministry, ang paglilingkod ay nakakapagod. May mga laban sa buhay
na nakakaubos ng sigla. Minsan ang tukso ay nakakapagpahina ng ugnayan natin sa Diyos. Ang spiritual na digmaan ay nakakapagod. Kaya nais ng Diyos na patuloy kayong mapuspos ng Banal na Espiritu. Nais ito ng Diyos. Utos ito ng Diyos na ikaw ay patuloy na mamuhay sa ilalim ng kanyang paggabay. Not once, not occasional, but daily. Tuloy, 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 tuloy. Tuloy-tuloy na paglilingkod. Tuloy-tuloy na kapuspusan ng Banal na Espiritu. Nais ng Diyos ang sariwang apoy para sa iyo. Nais ng Diyos ang sariwang kapuspusan sa iyo. Nais ng Diyos ang sariwang pagkilos sa iyong buhay. Ngunit para kumilos ang Panginoon sa iyo, kinakailangan magkaroon ka ng espiritual na pagkauaw. Pagkagutom sa kanyang presensya. Dahil nais ng Diyos na maranasan mo ang kanyang sariwang pagkilos. Ang pagmamahal ng Diyos, it is an everyday life. Sabi ng panaghoy, sabi ng banal na kasulatan, lamentation or panaghoy sa Tagalog, sabi sa talatang 22, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang tapat na pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw, hindi nagtatapos, hindi kumukupas. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Ang Diyos ay patuloy na nahabag sa atin. Ang Diyos nais niya, tayo po ay kumilos, gumalaw, ayos sa kanyang pangunguna, ayos sa kanyang gabay, ayos sa kanyang direksyon. Because the moment na tayo po ay mawala sa gabay at direksyon ng Panginoon, na tayo po ay mabaling sa ibang bagay ng mundong ito, doon tayo magkakaproblema. Kaya ang Diyos, tapat ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi nagmamaliw. Ang kanyang habag, hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. They are new every morning. Great is His faithfulness. Sariwa ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Panginoon. Every morning, mga kapatid, there's a new grace. Every morning, there is a fresh empowerment of the Holy Spirit. Every morning, there is a fresh feeling of the Holy Spirit. Kaya lamang po, minsan iniisip ng iba, sabi ng iba, ang kapuspusan ng Banal na Espiritu para lang sa mga pastor yan, para sa mga manggawa, para sa mga spiritual na tao. Opo, pero para din ito sa iyo. Para sa lahat. Dahil ang pangako ng Diyos ay para sa lahat. Nais ng Diyos na mapuspos ang mga anak. Dahil kapag ang mga anak napuspos ng Banal na Espiritu, magiging masunurin, magiging mapagmahal sa Diyos. Nais ng Diyos na mapuspos ang mga tatay ng Banal na Espiritu. Dahil kapag ang tatay napuspos ng Banal na Espiritu, ang tatay magiging mabuti sa kanyang pamilya. Ang tatay lagi mag-iintrega yan. Lagi magbibigay ng sweldo yan sa kanyang pamilya. Kapag napuspos ang tatay ng Banal na Espiritu, masaya ang pamilya. Lalo na kapag ang mga nanay napuspos ng Banal na Espiritu, lalong masaya ang pamilya. Amen? Kapag ang mga nanay puspos ng Banal na Espiritu, hindi na yan mag-aabang ng kwento ng ibang tao. Ikaw kwento niya kung ano yung ginawa ng Diyos para sa kanya. Wala na mga nanay na magchichismis. Wala na mga nanay na aabangan niya yung kwento ng kapitbahay. Kapag ang nanay napuspos ng Banal na Espiritu, merong kapangyarihan na ipapahayag niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Purihin ang Panginoon. Kapag ang mga estudyante napuspos ng Banal na Espiritu, purihin ang Panginoon. Magre-raise up tayo ng mga future leaders. Bakit corrupt ang mga leaders natin ngayon? Dahil ang mga estudyante hindi napuspos ng Banal na Espiritu. Dahil ang mga estudyante hindi namuhay para sa Diyos. Kaya nakuha sila ng iba. Kaya yung mga estudyante natin, mga kabataan natin, pakiusap. Mapuspos kayo ng Banal na Espiritu. Maglingkod kayo sa Panginoon. Kailangan ng bawat isa, kailangan ng mga leader, kailangan ng mga kabataan, kailangan ng mga manggagawa sa church na ito ang kapuspusan ng Panginoon. Ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ay kailangan natin. Hindi mo kayang maging totoong asawang lalaki sa iyong asawa kung wala ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Hindi ka magiging totoong asawa. Hindi ka magiging totoong asawang babae sa iyong asawang lalaki kung wala ang kapuspusan ng Banal na Espiritu sa iyo. Magiging totoo ka sa iyong asawa kapag ang Holy Spirit ang gumagabay sa iyong buhay. Hindi mo kayang magpastor. Ako hindi ko kayang magpastor kung wala ang kapuspusan ng Banal na Espiritu.
Ayoko magpastor. Hindi ko ginusto magpastor. Gusto ko maging lawyer. Pero hindi ako naging lawyer. Kasi daw ang lawyer, liar, hindi pupunta sa langit. Pero hindi naman lahat. Pero hindi ko to ginusto. Binigay ito ng Panginoon sa akin. Kaya ako ay naglilingkod sa Panginoon. Pero hindi ko kayang magpastor kung wala ang Banal na Espiritu. Hindi kayang magpastor ng sino man sa atin kung wala ang Banal na Espiritu. Hindi mo kayang mag-disciple. Hindi mo kayang mag-win ng souls kung wala ang Banal na Espiritu. Hindi mo kayang mamuhay ng matagumpay kung wala ang Banal na Espiritu. May guwantes ako dito. Ang guwantes na ito ay nagsisimbolo sa iyo at sa akin. Ang guwantes na ito, kung nandirito lang, wala siyang purpose. Wala siyang use. Pero kapag ang guwantes na ito, may pumasok na kamay sa kanya, nakagalaw siya. Magagawa niya yung purpose niya, right? Yung layunin niya, magagawa niya. And that, yung kamay na yan yung Holy Spirit sa buhay natin. Kapag nasa yung Holy Spirit, magagawa mo yung layunin ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Pero, kung yung kamay sa loob ay hindi masyadong nakapasok sa guwantes, hindi niya magagawa yung purpose niya. Kung partial lang ang relasyon mo sa Diyos, kung 50% lang ang relasyon mo sa Panginoon, kung hindi ka lubos na puspos ng Banal na Espiritu, wala kang magagawa. Display ka lang. Pero kapag ka bawat daliri ay nakapaloob doon sa guwantes, nakakagrip siya, kakahawak siya, nagagawa niya kung ano yung purpose niya. The same with you. Bawat bahagi ng buhay natin, kahit na sa ultimong pinakamaliit na bahagi ng buhay mo, dapat kang mapuspos ng Banal na Espiritu. You need the infilling and the power of the Holy Spirit. Amen.